Alam mo naman yung iba, basta lang may masabi. Yun ngang isa, yung pangalan nun. Yung bakla ba yun? Yung babae na bumabanat? Si, ang tawag ko din si Mima. Mima Khalifa. Bakla yun. Bakla? Oo, may Adam sa ako. Oh. Bu- Sinabi sa akin, binabanatan daw ako dahil sa, tsaka si Coach Oli, dahil sa, ano ba to? Video. Nilabas. Ang tanga-tanga talaga. No? Sorry ha, kung sinabi niya talaga yun ha. Ang tanga-tanga niya. Hindi, hindi nga kami pabor sa video. Naiinis nga kami doon sa video. Ano sinasabi niyang kami ang naglabas ng video? Siguro nakita niya yung ano ko, yung vlog ko na shabu. Hindi niya alam. Shabu naman talaga yun eh. Hindi clickbait yun ah. Shabu talaga yun. Shabu video yun. Shabu-shabu. So, ibig sabihin nun, hindi po yung clickbait. Minsan kasi, kita mo yung mga nag-comment doon. Minsan may mga ganun talagang mga netizen. Diba? Yung magko-comment muna bago panoorin yung video. At kahit doon sa komento ko doon sa Bini, diba? May mga nagalit na ilang Bini fans. Sabi na, dapat ka na ipakulong, pati Bini, binabanatan mo. Halatang hindi pinanood minsan talaga, mahirap talaga sa mga kababayan natin. Nauuna ang bibig. Huwag niyong kakalimutan yun, mga kababayan. Tandaan ho natin, hindi ho ito aksidenteng nilikha ng Diyos. Dalawa ang mata para tingnan mo muna mga bagay-bagay. Dalawa ang tenga para pakinggan mo muna. Puro papasok yun, di ba? At isa lang ang bibig. Ibig sabihin, i-delay mo yung sasabihin mo. Yun po yun. Ibig sabihin, mag-isip ka. Utak nga. Isipin nyo yung utak pwede naman isa, bakit dalawa? May right and left brain, di ba? May ganun. Pwede naman pag-isahin yun. Kasi nga may simbolo yun. Ibig sabihin nun, mag-isip ka muna ng 2 beses bago ka magsalita para hindi ka magmukhang tanga. Minsan talaga may ganun. So, gan na yung 20 million sa SONA, yun na ngayon. Pero ako, isang kinatuan ko talaga dun sa SONA yung Pogo. Bantayan natin kasi baka mamaya, alam mo naman, baka salita-salita lang yan. Bantayan natin yung Pogo na yan. Sana talaga mawala na. Ang gusto ko nga, alam mo, plano ko nga, pumunta ako sa Cavite. Tapos bibili ako ng DJI na drone. Tapos magpapalipad ako ng drone doon. Kaya alam, baka barilin. Gastos nun, Hindi, papalipad tayo ng drone doon sa Cavite para tingnan kung operation pa. Kasi baka mamaya sa labas, lagyan lang nila ng close. Ginagawa yan Yung, alam mo, nung pandemya, yung mga KTV nung pandemya, sa labas nakalagay close. Pero yung mga babae doon naka-stay in. Alam na alam ni Dada yan tsaka ni Jay. Yung KTV, kunwari sarado yung sa Pegasus, yung sa Classmate, nakalagay doon close. Pero sa likod bukas. Joke lang. Hindi ko alam. Binibiro ko lang kayo, Sabi, we are in the free world. Pwedeng pumunta si BP Sara. Wow, lalim naman ng mga ganyang komento. May free world pa, alam ko yan Sabi ni Boss Randel, ano na? Nagre-reklamo si Jay, hindi daw niya makabitan ng mikropono yung GoPro niya. Anong masasabi mo sa 1,200 bridges? Ano na naman yan? Yung binil daw? Sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng sinabi sa SONA, numero yun. Numero. Hindi ibig sabihin totoo. Okay? Again, hindi natin hanggang hindi natin nakikita. Kasi lahat yun, pati yung poverty. Mantakin mo, in-interview si Gadon. Sabi niya, yung poverty daw ay bumababa. Basta hindi ko sure kung ano yung exact term. Poverty ba yun o yung inflation? Hindi ako sure Basta in other words, umaasenso daw ang buhay ng mga Pilipino, sabi ni Gadon, doon sa SONA. Alam mo, if we will fight them on numbers, maybe it's true. Okay, maybe it's true. Kasi, ang numbers is numbers. Pwede naman baguhin yan kung gugustuhin nila. Kaya nilang dayain yan Ang tanong,
anong nararamdaman ng mga Pilipino? Yung bang nararamdaman ng Pilipino ay talagang sumisigla ang buhay? Uy, maraming salamat Rodolfo. Ang daming sira sa vlogging, buti na lang may banat pa. Thank you. Hindi, alam nyo, ito lang ang pangako namin. Nag-meeting nga kami ng mga banateros. Pangako namin sa inyo, we would stick on the truth no matter what. Magalit man ang karamihan. Kasi tandaan ninyo, ginawa na ho namin yan during the ISCO time. Di ba? Ang daming nagalit sa atin noon, mga banatero. Sa atin, daming nagalit sa atin noon. Bumagsak lahat ng views namin, subscriber namin, bumagsak nung panahon nung kay ISCO. Di ba? Pero nakinig tayo kay Pangulong Duterte. Nakinig tayo kay Pangulong Duterte kahit bumagsak yung views natin, and yet, tamo eventually, nagsisi sila. Kasi nga, yung totoo, dun tayo sa totoo. Michelin Bagamano, salamat sa mga nagpapakulay. Thank you very much. Hindi, totoo yun. Kaya sanay na po kami dun. Ang importante, tayuan namin yung tama. Kasi yung tama, hindi nagbabago. Yung opinion nila tungkol doon sa mga nakikita nila ngayon, nagbabago yan. Eventually, kaya nga sila, di ba, nagsisi? Kasi, facts yun eh. Yung panahon ni Pangulong Duterte, mga sinabi niya, facts yun. Hindi na namin kailangan makumbinse na totoo yung mga sinabi ni PRRT. Facts na yun. And we can see it. Let's not go there. You know why? Ang daming pwedeng ang dami ko nang natanungan. Even some expert people na nasasabi nila, panoorin niyo yung ibang mga nagko-komento na expert sa video editing. Grabe. Alam mo, natatawa nga ako eh. Sabi ko, bakit ang bulag ng ilang mga kababayan natin? Ang dami na hong nagkomentong video editor na hindi sila political, hindi sila makamarkos. And yet sinasabi nilang halatang edited. Hindi po ako nagsabi niyan Magtingin po kayo sa TikTok. Buksan niyo mata niyo. Tanungin niyo sa mga video editor, yun ang sinasabi nila. Sabi ko nga, kesa na mapatunayan dun sa mga taong hindi kumbinsido, lalo silang na-turn off doon sa lumabas na video. Hindi sila lalong nakumbinsi. Yung mga hindi pa kumbinsido, like yung mga nagbumoto, yung mga tanso na lumipat ngayon dito sa Maiso, Kuno, hindi sila kumbinsido eh. Kaya kailangan nila ng video. Kami kumbinsido na kami. Noon pa, kumbinsido na kami. Kaya nga hindi kami bumoto eh. Di ba? Ang kailangan natin kumbinsihin ngayon, mga kababayan, ay yung mga nasa labas. Yun po ang kailangan natin kumbinsihin. Alam mo, meron pa ako nakausap sabi, eto Duterte supporter to. Solid Duterte supporter to. Pero hindi siya yung vocal politically sa kanyang social media. Pero sabi niya nung nakita niya yung video, ba't naman kayo ganyan? Bakit naman desperate, masyadong desperate move yan? Halatang halata. Ganun ang sinabi. Alam mo, nung naano ko yung sabi ko, hindi ako naano sa sinabi niya. Naano ako dun sa mga taong nagbubulag-bulagan. Nagbubulag-bulagan kasi niloloko sila ng mga vlogger na for the views tulad ni Bisdak, tulad ni BMR. Diretsuhan na. Ginagamit nila tong issue na to for the views. Ayaw nila panindigan yung totoo. Alam naman nila sa loob nila yun eh. Nobel Tulyao, salamat po. Kasi nga, pera eh. Alam mo na, pag may views, may pera. Hindi na importante kung totoo ba to o hindi. Wala tayong magagawa. Di ba? Wala tayong magagawa. Simple na nga lang eh. Huwag kayo sumunod sa sinasabi namin. Sumunod na lang kayo kay PRRD. Si PRRD nga, tsaka maisog, dininay na galing sa kanila. If it has a good impact, and if this is true, I don't think PRRD would deny it. But they deny it. Eto, dito ka magigising. Yung ultimong naglabas na vlogger, dininay niya na si Marcos yun. Tapos,
yung mga bulag, di ba? Yung mga bulag, naniwala pa rin. Ipinahamak kayo ng vlogger na yun. Kawawa naman kayo. Di ba? Naniwala ka na fake picture? Ano, paulit-ulit? Ano to? Tanga lang? Bagal lang utak ha? Paulit-ulit?